malaking bundok sa gitna ng punong Luzon o mas kilalang Banahaw at ang mga bayan na nakatayo sa paanan nito ay hindi pa nagsisiusbong. Ito isang liblib pa lamang, subalit mayroon na ring mga taong naninirahan dito. Mas marami nga lamang ang mga mag-aanakan na naninirahan sa lugar na ito o malapit sa ilog. Isa sa mga naninirahan rito ay ang mag-asawang Lokban at Bayabas, na binayaan naman ng nag-iisang anak na lalaki. Pinangalanan nila itong si Limbas. Si Limbas ay namumukod tanging lakas, tapang at bilis. Natanyag ang pangalan ni Limbas sa paligid-ligid ng malaking bundok. Dahil sa bibihirang may makaligtas na buhay na usa, baboy damo, unggoy, at malalaking ibon kapag lumipad na ang kanyang panudla. Umaalingaw-ngaw ang katapangan at kagitingan ni Limbas sa mga karatig bayan at naging hantungan din ito ng paghanga ng lahat. Gulat ang lahat ng isang araw ay napabalitang nawawala ang binata at gayon na lamang ang panimdim ng kanyang mga magulang. Hindi makakain at hindi makatulog sa hindi pagdating ng kanilang tanging anak. Makalipas ang 7 araw na punong-puno ng pag-aalala at pagkabalisa, ay muling nagbalik si Limbas. May dala-dala siyang isang malaking balutan na punong-puno ng saring mga damit at mga nagsasarapang mga pagkain. Nangiyak-ngiyak sa tuwa ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Nagkwento ang binata sa kanyang karanasan. Isang maginoong may puting balbasin ang sa kanya ay nakipagkilala. Isa siyang engkantado. Sa maharlikang tahanan nito, sa tugatog ng bundok, ay doon isinama nito si Limbas. Doon sa lugar na iyon, ang mga hayop ay pawang mga puti ang kanilang mga balahibo, pati ang mga manok at maging ang mga usa. Ang kakawan ay sadyang napakalawak at talaga namang hitik na hitik ang mga bunga. May sasakyang hinihila ang 2 kabayong puti na siya nilang ginagamit sa paglalakbay sa buong Luzon. Minsang pabalik ng bahay si Limbas ay isang balutan ng maliliit na bolang ginto ang padala ng Maginoo. At sa tuwa ni Limbas ay nakalimutang humalik muna ng kanyang kamay sa kanyang mga magulang ang binata. At karakarakang binuksan ng balot at sinabing, "Narito po ang ating kayamanan, mga bolang ginto." Subalit nang buksan ang balutan ay hindi ginto ang laman nito, kundi mga bunga ng anahaw. Kaya't sa pagkagulat ay napasigaw si Limbas ng, "Aba! Anahaw!" At buhat noon ay tinawag ng Banahaw ang malaking bundok na iyon sa gitna ng Luzon. Gayon din ang bayan ng Lokban at Tayabas ay nagsimula sa pangalang Bayabas at Lokban, na galing naman sa mga magulang ni Limbas. At dito nagtatapos ang kwento ng alamat ng bundok ng Banahaw.